Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may importante tayong balita ngayon na dapat nating i-detalye, i-share natin, no? Una nating ibabalita sa inyo, good news ito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos, no, meron akong ipapakita na video sa inyo, ang kanyang net satisfaction rating na naging very good ito, no. Ipapakita ko yan sa inyo. Marami sa atin sa taong bayan ay natuwa sa performance nitong si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos, meron siyang ibinalita sa atin tungkol nga dito sa rice self-sufficient na tayo in 2 years. And that's a good news sa ating lahat, no? Na hindi na tayo magde-depend sa ibang bansa, no? Na itong problema natin sa bigas ay mas susolusyonan na, okay? May ipapakita rin akong video tungkol dyan, okay? Sabay-sabay tayong mag-react dyan. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Kung matatandaan natin na yung barko ng China tinirahan ng laser grade na military grade yung laser na yan, tinitira yan sa Coast Guard ng Pilipinas, at ito ay nagbigay ng tension, no? Hindi nagustuhan ni Presidente Bongbong Marcos ang nangyari diyan sa karagatan natin, no? Kaya ang move, ang galaw nitong si Presidente Bongbong Marcos, itong si Wasilian, hindi ko tama yung pag-pronounce, ipinatawag ni Presidente Bongbong Marcos itong ambassador ng China. Okay? Ito ay good move ni Presidente Bongbong Marcos. Ipinatawag, siya lang ang presidente na nagpatawag ng ambassador sa China dahil hindi nagustuhan ang galaw ng barko ng China. Even si former President Duterte ay hindi ito nagawa na ipinatawag ang ambassador sa China. Okay? May video akong ipapakita sa inyo tungkol dito at magre-react tayo. Okay? So, pero bago natin ito itatalakay, itong mga interesting na topic natin, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, marami ang makareact, marami ang makarinig sa balita na ito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking page, sa aking channel, sa YouTube at sa Facebook, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. At Caveman Coffee, recommended ito ng Donmar TV. Bili na kayo sa Shopee niyan, okay? At ang ating Donmar TV t-shirt, available rin ito sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta ng Donmar TV. So, una nating pag-uusapan itong ang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Nag-very good ito. I think it was 67%. Mas lumalaki yung kanyang net satisfaction rating, meaning mas nagugustuhan siya ng taong bayan sa kanyang mga ginagawa. Yung kanyang pagpunta ng iba't ibang bansa na maraming naidulot na mga investors na it makes our Philippines, itong ating bansa na uunlad ang ating ekonomiya. Okay? Panoorin natin itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-react dito. Nakakuha ng very good net satisfaction rating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa December 2022 survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ay matapos makakuha si PBBM ng positive 68 net satisfaction rating. Positive 68% ang kanyang satisfaction rating. Mataas ito ng 5 puntos kumpara sa October 20. So, nag-umento ng 5 points. Okay? From the nakaraan na survey,
ngayon sa latest survey, mas maraming nagustuhan yung kanyang mga ginagawa. 22 survey, pinakamataas ang net satisfaction rating ng punong ehekutibo sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng positive 72 na ikinukonsidera ng SWS na excellent. Very good net satisfaction rating. That means very good itong ating Presidente Bongbong Marcos. Sa mga haters dyan ni Presidente Bongbong Marcos, sampal ito sa mga mukha nyo. No? Lagi kayong bumabatikos, lagi kayong sinasabi ninyo na wala kayong tiwala kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan. Yung taong bayan nagsalita na. Okay? Sino bang, sabi nyo, nabudol ang mga taong bayan? Bakit yung taong bayan gusto pa rin si Presidente Bongbong Marcos? Kayo lang, yung mga laging naninira ni Presidente Bongbong Marcos, kayo lang ang ayaw sa kanya. Dahil halos para kayong kabayo na, kasi halos lahat ng ginagawa ng Pangulo natin, puro negative kayo. Naman ang nakuha ni PBBM sa balance sa Luzon na nasa positive 68. Sinundan ng Visayas na nasa positive 67 at Metro Manila na nasa positive 65. No, pinatunayan yan na from Luzon, Visayas at Mindanao nagustuhan ang ginagawa nitong ating Presidente Bongbong Marcos. Sampal yan sa mga haters ni PBBM. Ginawa ang survey noong December 10 hanggang 14 sa 1,200 adult participants. Okay, so kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react sa balita na itong rating ng ating Presidente Bongbong Marcos. Okay? Ano ang masasabi nyo sa mga haters na ayaw nila ang mga ginagawa ni PBBM? At ano ang masasabi nyo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-very good sa net satisfaction rating? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? Presidente Bongbong Marcos, congratulations sa inyo po. Patuloy kaming magsusuporta sa inyo. Okay. Pangalawa nating pag-usapan, ito ngang si Presidente Bongbong Marcos na pinag-usapan itong bigas, no? Sabi niya, rice self-sufficient na tayo in 2 years. Basta magawa lang nila ang kanilang plano. Nagmi-meeting kasi sila dito, no? No, sabi ni PBBM, kung magawa natin ang reorganization, meaning pag-reorganize dito sa kanilang mga ginagawa dito tungkol sa bigas, we will be close to rice self-sufficient in 2 years. Ayan. Makikita mo talaga na itong si Presidente Bongbong Marcos ay nag-iisip sa ating future, no? Hindi lang sa ngayon, no? Ang kanyang mga plano ay iniready niya para sa future natin. Yung kanyang plano, yung kanyang idea, hindi nag-stick sa kung ano ang sa ngayon, no? Ini-prepare ito para sa future natin. Panoorin natin itong balita at sabay tayong mag-react, okay? Wait muna. Satisfaction rate. Wait muna. Play. I have just come out of a meeting with other members of the Department of Agriculture for a briefing. Nag-meeting sila sa Department of Agriculture. Bago lang ito nag-meeting sila at nagsalita siya. The NIA Administrator Gillian gave us a briefing. And from that discussion, we have begun to put in the timetable of what are the things that we need to do. And sa aming... Imagine that one, gumawa sila ng timetable na pinagplanuhan ang bawat araw na kanilang gagawin para dito sa bigas na maging sufficient tayo, self-sufficient na tayo in 2 years. Calculation, kung magawa may kinakalculate sila. Natin lahat ng kailangan gawin. At marami-rami ito kasi marami tayong kailangan ayusin, marami tayong i-reorganize. Pero kung magawa natin lahat yan, we will be close to self-sufficiency for rice in 2 years. So, yun ang ginagawa namin sa DA ngayon. And that it requires the cooperation, the convergence, the coordination with other agencies.
So our next meeting will be that. Nandiyan na lahat ng mga concerned agencies, and we will present the timetable as to what needs to be done, what forms of coordination need to be done, because it will involve, of course, DA, it will involve NIA, it will involve Department of Public Works, and also for the planning, it will involve NEDA. So we have there's a great deal of work to do, pero nakikita na namin kung paano gagawin. So that's what we will work on for now. Sir, yung SWS survey? Okay, so ito. Mag-comment tayo sa mga sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na as for now, okay? As early as now, I would like to congratulate you, Mr. President Bongbong Marcos, for having this idea na gumawa kayo ng timetable kung ano yung dapat nyong gawin, especially yung idea nyo na reorganization. So meaning, noon pa man, no, ito ay para sa akin disorganized itong tungkol sa bigas ng Pilipinas. Kaya nga nagmamahalan itong mga bigas sa atin, no, sa market natin. Itong mga iniisip ni Presidente Bongbong Marcos, itong kanyang mga idea ay medyo malawak ito. Pinag-isipan ng mabuti. Pinag-isipan ang future na tayo ay magiging self-sufficient in 2 years. So meron silang timetable at congratulations Presidente Bongbong Marcos. We will expect that in 2 years. So ngayon ay 2023. So that will be in 2025. No? Na meron silang di natin alam, pero siguro ako sa Department of Agriculture pinaghandaan ito, may gagawin sila na lalago itong problema, lalago itong being self-sufficient in 2 years itong ating bigas, no? Na alam naman natin na itong bigas ay pinaka-importante sa atin. Ito yung kinakain natin araw-araw dito sa Pilipinas. So yan, tinututukan yan ni Presidente Bongbong Marcos dahil ito yung solusyon na tayong mga Pilipino ay hindi na magugutom. Okay? So, yan, grabe yan. Pagsabi niya na timetable, grabe. Talagang organize yan na pinag-isipan mabuti para lang magiging rice self-sufficient tayo, itong bansang Pilipinas within 2025. Pero I think as early as 2025, alam ko, grabe itong mag-isip itong si Presidente Bongbong Marcos. Ako ay hindi ako nasayangan sa pagboto ko dito sa ating Presidente. Mr. President, congratulations sa iyong ginagawa. Maraming salamat po sa ginawa mo sa bansang Pilipinas. Thank you po. Okay. So, pangatlo nating pag-uusapan. By the way, mag-comment, mag-react kayo doon tungkol sa self-sufficient rice, self-sufficient na tayo in 2 years. Okay? Comment, react kayo. Babasahin natin yung mga anong reaction nyo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Ito na. Pag-usapan natin itong nangyari nga sa West Philippine Sea na itong mga Coast Guard ng China, tinitirahan nga ng mga military grade laser itong ating Coast Guard ng Pilipinas. Na itong mga military grade laser, no, sabi ng mga eksperto, this is considered as weapon already. Itong mga laser na itinitira, no? Hindi ito basta-basta na laser. Yung laser pointer nga na ginagamit natin sa ating yung mag-laser pointer tayo, di ba? Yung sa ating mga visual audiovisual natin, nagagamitin natin, kung itutok nyo yan sa mata, nakasisira nga yan, na sabi ng ibang eksperto na maliit lang raw yung watts ng laser na yan. How much more na ito ay equipment ng military. That's why it is called military grade laser. Tinitira ito ng Coast Guard na pansamantalang mabubulag ang mata mo,
no? At pinagbabawal ito ng UN, United Nation, itong pagtira ng laser. Okay? So panoorin natin itong si Presidente Bongbong Marcos dahil dito sa tensyon na to sa ginawa ng China na hindi natin alam bakit ito ginawa ng China. Ito ba tungkol sa EDCA na naging talagang bully na talaga itong China? Itong ambassador ng China na si Wasil Yan. Ipinatawag ni Presidente Bongbong Marcos, no? First time ever na isang presidente ng Pilipinas nagpatawag ng ambassador sa China at prangka na sinabihan na hindi namin ginusto ang ginawa ng inyong Coast Guard. Okay? Panoorin natin itong video at sabay tayong mag-comment dito. Palayasin na sa Pilipinas ang ambassador ng China. Ito yung sabi ni former NSA na itong si Clarita Carlos, no? Na palayasin na raw itong ambassador ng China dahil sa ginagawa dito sa Coast Guard, yung tungkol dyan sa laser issue na yan, no? Hindi nagustuhan. Suggestion ito ni Professor Clarita Carlos. Na lang ng isang parang officer in charge. Yan ang mungkahi ni dating National Security Advisor Clarita Carlos para maipakita raw natin sa China. Hindi tayo basta-basta nagpapabuli. Correct. Nagpahayag na rin ng suporta sa Pilipinas ang iba pang mga bansa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Makikita sa mga litratong ito na inilabas ng Malacanang ang pagharap kahapon ni Chinese Ambassador to the Philippines. Tingnan nyo ang mukha ni Presidente Bongbong Marcos, oh. Nakatingin sa ambassador ng China. Very serious yung mukha, no? Ibig sabihin, hindi biro ang ginawa ng Coast Guard ng China. Tingnan nyo ang mukha ni PBBM. It really shows sa kanyang body language, sa kanyang facial expression, seryoso siya sa ambassador na ito at galit na. Okay? Taong bayan, galit na rin. Mga political experts sa Pilipinas, galit na rin sa ginawa ng China. Wang Silian kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipinatawag ng Pangulo ang Chinese official dahil nababahala na siya sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi idinitali ng palasyo kung anong napag-usapan sa meeting. Pero sa website ng Embahada ng China sa Pilipinas, sinabi nilang napag-usapan dito ang pagpapalakas ng komunikasyon at tamang pagmamanage sa anilay maritime differences ng dalawang bansa. Para sa isang maritime affairs expert, good move ang ginawang pagpapatawag ni Pangulong Marcos sa Chinese ambassador. Yan yung nagpapahiwatig na talagang seryoso itong insidente na ito dahil yung mismong presidente pinatawag nga yung sugo ng kabila, no? Sinigundahan niya ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos. This time it was the president who told Wang Silian to his face, anong ginagawa mo? Wang Silian. Gusto mo ba magkagyera tayo? Bakit binubulag mo yung aming Coast Guard? Correct. Dagdag pa ni Carlos, kailangang tapangan pa ng Pilipinas ang diplomatic action Yan laban kasi sa ang problema sa atin sa Pilipinas, eh. Panahon pa ito ni Pinoy hanggang sa panahon ni former President Duterte hanggang ngayon kay Presidente Bongbong Marcos, naging bully itong China. They are very consistent sa kanilang ginagawa. Bully talaga. Maraming beses na itong ginawa. Hindi dyan sa tungkol sa laser. Maraming beses na yung pagtaboy ng mga tubig, yung binubugaw, yung mga maraming insidente. Hindi lang itong laser na ito. Naging bully na itong China and they are very consistent, no? Sa kanilang ginagawa na talagang yung kanilang ibig sabihin, this is ours, no? Itong West Philippine Sea, this is ours. Tayo rin naman nagki-claim. Di ba? So, ang ibig sabihin ni Professor Clarita Carlos, no? Let's make a move. Let's make a step na talagang tapangan natin. Di ba? So, yan nga usap-usapan ito sa mga political expert na tayo ay dahil dyan sa EDCA na yan, pwede tayong magpatulong dyan sa US. Pero ang tanong dyan, ang US ba ay sincere sa kanyang pagtulong sa atin? Yan lang kasi ang tanong, no? Yan si Sas Rogando nga pumapalag din dyan sa EDCA.
So yeah, mamaya explain natin yan ha. Patuloy muna natin to. China. Bilang protesta raw, palayasin na dapat yung Chinese ambassador dito sa Pilipinas. Yan ang suggestion ni Professor Clarita Carlos. Palayasin ang ambassador ng China dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, that only shows na seryoso ang Pilipinas at matapang tayo. No? Pag malaman yan ni Prime Minister Xi Jinping na pinalayas ang ambassador, masasabi, hindi pala basta-basta nating mabuli itong Pilipinas. Ipagkita mo sa comment section, itong taong bayan natin, they are tired of this mga ginagawa ng mga Chinese na ito. At i-pull out naman ng ambassador ng Pilipinas sa China. Imbis na Chinese ambassador, palitan na lang daw ito ng isang charge d'affaires. Parang katangahan na, we expect China to change their behavior, kaya mag-shift gear tayo. To telegraph to China that we mean business, we have to kick ass and really... To telegraph to China that we mean business. Meaning seryoso tayo dito. We have to kick ass and really work for the lowering of the diplomatic relation with China. Bago lang pumunta si PBBM dyan sa China, binigyan pa nga ng hotline yung si PBBM na kung if anything problem is happening dyan sa ating karagatan, pwede siyang tumawag dyan sa hotline na yan, direkta na kausapin yan si Jinping. At ngayon ginawa na itong laser military grade pointing the laser sa ating Coast Guard. Walang respeto. Really work for the lowering of diplomatic relations with China. Isa pa sa mga nakikitang solusyon ng ilang eksperto sa ginagawang pambubuli ng China, makakuha ang Pilipinas ng suporta sa mga kaalyado nating bansa. Correct. Kasi marami nabalitaan ito sa iba't ibang bansa. Hindi rin nagustuhan ang ginawa ng China. Isa na yan ang Japan, Australia, US, hindi nila nagustuhan ito. Tingnan nyo ha, ito yung mga mensahe ng ibang bansa sa ginawa ng China. Galit rin sila sa ginawa ng China. Sa ngayon kasi kaya nagagawa ng China yan, kaya matapang sila dahil alam nilang nag-iisa lang yung Coast Guard o kaya yung Navy dun sa lugar na yun. Alam nilang kahit anong pwedeng gawin nilang laban sa atin na wala tayong mahinga ng tulong man lang at wala man lang siguro makakita na kaalyado. Hindi bababa sa 5 mga bansa ang nagpahayag na ng suporta sa Pilipinas. Ito na ha, ipapakita nila yung bansang sumuporta sa atin tungkol dito. Galit rin sila. Una na dyan ang Amerika na tinawag na provocative o nanghahamon at delikado ang ginawang panglelay. Ito yung US ha, nag-react na ang US tungkol dito. Sir ng Chinese Coast Guard sa ating mga bantay dagat, nababahala naman daw ang Japan. Japan naman, nagre-react rin ang Japan. Hindi rin nagustuhan. Mapanganib na aksyon ng China sa mga Philippine vessel. Dapat daw sundin ang maritime order base sa international law. Ang Canada, nagpahayag din ng support. Canada rin. Nagpahayag rin sa kanilang reaksyon tungkol dito sa ginawa ng China. Suporta sa Pilipinas sa harap ng tinawag nitong coercive action mula sa China. Ang German ambassador to the Philippines nanawagang ihinto ang anumang gawaing nakakadagdag sa tensyon sa mga pinagagawang teritoryo. Habang ang Australian ambassador nag-tweet rin. Hindi rin nagustuhan ang ginawa ng China. Humiling ng kapayapaan at respeto sa international law sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline. So, for short, itong ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos, this is a good move na ipinatawag niya itong si Wang Xilian. Pero, ano ba ang tanong dito? Masusolusyonan ba ito sa pagtawag niya? Ano ang next move ni Presidente Bongbong Marcos na maiwasan ito? Ito analysis ko to, ito opinion ko ito, basing on my sa nakikinig tayo sa mga political expert, sa mga interviews tungkol dito sa pangyayari. Tama nga naman sila yung political expert. Dahil sa ginagawa ng China, pwede tayong humingi ng tulong sa ibang bansa katulad ng USA, United States of America. Joint ang tawag doon joint patrol ang term, Pwedeng mag-joint patrol diyan
ito yung mga suggestion ng political expert na ang Coast Guard ng Pilipinas at yung Coast Guard ng barko rin ng US mag-joint patrol dyan sa WPS, no? At tingnan natin kung may gagawin itong China na bully na naman, no? Tingnan natin kung gaano katapang itong China. Di ba? Ito, pwede yang gawin ng US. Kasi yung ginagawa ng China sa pag-point ng laser that's considered weapon already, no? Marami ng mga bansang pumapalag dyan sa military grade laser na yan dahil serious yan. Matatawag niya na weapon kasi nakakabulag yan. So, seryoso ang United Nations dyan. Pwede ang bansang Pilipinas na humingi ng tulong sa ibang bansa. Marami naman eh. Ang Japan, pwedeng tutulong. That's why I understand Professor Clarita Carlos na it's time for Presidente Bongbong Marcos to step up na talagang tapangan natin itong China. Dahil para lang yan na kaibigan mo na they will try to test you ang inyong patience na kapag ikaw ay malambot lang mas lalo yang magiging bully sa inyo. Pero ikaw ay maging matapang at ayaw mong magpabully, ipakita natin dito sa China na we are serious about this, then that's the time na tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng China. Kasi sabi nga ng mga eksperto, ayaw rin ng Pilipinas na merong digmaan na magaganap dito sa ating bansa, no? Kung gusto ng digmaan ng China sa US, wag niyong gawin yan rito sa Pilipinas. Gawin yan sa inyong bansa, sa China, no? Kaya nga yung EDCA na yan, no? Sabi nga ng mga political expert na Salvador Panelo, meron rin tayong makukuha na mga advantages. Yung ating mga kasundaluhan, merong makukuha na mga ideas and vice versa. Meron rin makukuha ang US. Pero pati nga if merong mga trahedya, yung bagyo, yung mga lindol, kung merong mga disaster, makakatulong itong mga sundalo ng Amerika. Dahil nandito sila eh. Yan ang advantage. Ang disadvantage nito, yan nga, itong China, naging lumakas yung tension. Siguro yung nangyari sa laser pointing na yan, parang sinasabi ng China na, hindi kami takot sa Pilipinas at sa Amerika. Yan ang ibig sabihin. Parang ganyan ang sinabi ng China eh. Pinopoint niya, binubuli niya yung Coast Guard. Parang sinabi, hindi kami takot. So ngayon, ang magandang move dito, ipapakita ng Pilipinas na hindi rin tayo basta-bastang ibuli nyo. And by how can we do that? Joint patrol tayo ng ibang bansa. Una dyan, yung bansang US. Yan ang sabi ng political expert, which I agree on that. Okay? Kasi ang Pilipinas ngayon is nasa gitna tayo. China at itong US, nasa gitna tayo. Ayaw nating makipagyera dito sa China dahil ang gusto natin joint exploration. Kasi wala tayong balls na makipagdigmaan. Talagang talo tayo. Pero pag nandito, if sincere itong US na tutulong sa atin, walang problema. Yan nga ang sabi ni former President Duterte na kayong mga taga-US, kung talagang sincere kayo sa pagtulong sa Pilipinas, unahin nyo na, upakan nyo na yung US at kami naman ay susunod. Kasi it's very obvious na if kami yung unang makipaggera dito sa China, walang
Wala kaming talagang talo tayo dito sa China. Okay? So, the only way na hindi tayo mabuli dito sa China, let's have joint patrol with other nation. Pwedeng Japan, pwedeng Taiwan, pwedeng Vietnam, kung sino man ang tutulong sa atin. Lahat naman natin yan, kakampi yan eh. Yung China, yan ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos at ni former President Duterte, enemies to none, friends to all. Diba? Kaya nga, hindi tayo nakipag-away dyan sa China. Pero itong China, very aggressive. Okay? But the only way na masimulan itong giyera, kung ang China magiging aggressive, pwede tayong magpatulong dito sa US. Ang tanong dyan, yan lang ang malaking tanong, kung talagang sincere bang tutulong itong US na ito. Okay? So yan, mahirap talaga. Comment, mag-react kayo sa sitwasyon natin ngayon with China and the US. Ano ang masasabi nyo dyan sa military grade laser na binubuli tayo niyan? Tinirahan tayo ng laser. Ano masasabi nyo? Anong magiging suggestion nyo kay PBBM? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yung mga suggestion nyo. Kung ibabash nyo ako sa aking opinion, okay lang yan sa akin. Walang problema. Open-minded tayo dito lahat. Okay? So, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At please subscribe and follow sa ating Donmar TV para lagi kayong updated sa mga usapin tungkol dito sa China at ating bansa at itong bansang Amerika. Okay? Guys, hanggang dito na natin itong video na ito, no? Pag-usapan natin ito kung anong mga aging update dito, no? Don't forget guys na lagi nating tandaan na kung ano ang magiging galaw ng ating Presidente Bongbong Marcos ay lagi nating suportahan. Let's not di natin hahayaan na mag-fail itong ating bansa. Kaya suportahan natin si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.